Samantala, pag-asa muna tayo, weather update muna tayo mga kaibigan. Nasa ating linya ngayon ang ating weather specialist, si Grace Castañeda. Grace, kumusta ba ang lagay ng panahon natin sa araw na ito? Yes po, good morning sa ating lahat. So ngayon, maulan na panahon pa rin ating mararanasan for most of Luzon. But kung i-compare po natin sa mga pag-ulan kahapon, medyo less na po yung ma-experience natin for today. But likely pa rin yung hanggang sa malalakas sa Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. While dito po sa Metro Manila, most of Northern and Central Luzon, maging sa ilang bahagi pa po ng Calabarzon, ay expect pa din po natin na paminsan meron pa rin po tayong bugso ng mga malakas na pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin po and pagiging alerto sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, sa ngayon din po ay meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng PAR. Ito ay si Tropical Storm na may international name na Peilu, pero palayo naman po yung movement nito and wala rin po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod din dito, meron din tayo nakataas na gale warning for the seaboards of western seaboards ng Pangasinan, Zambales, and Bataan, kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, yung binabanggit mong bagyo na ang international name ay Peilu, malabong pumasok sa PAR. Yes po, palayo po ang movement nito, so hindi po ito papasok sa loob ng PAR. Pero wala naman tayong LPA na namamataan, Grace? Wala naman po tayong namamataan na LPA or kahit anong bagyo na makaka-apekto po dito sa loob ng ating area of responsibility. So itong mga pag-ulan, buhos ng ulan, habagat pa rin po ito? Yes, tama po, habagat po. So hopefully naman, within this day, ay mawawala na o hihina ito. Grace, tama ba? Generally, maulan pa rin po tayo. Tone down lang siya kung i-compare po kahapon, pero maulan pa din po. From time to time, may mga pag-ulan kasi. Minsan buhos, minsan nawawala. Ganun ang sitwasyon Yes po, occasional po yung na-expect natin. Okay, baka may paalala ka sa ating mga kababayan, Grace. Go ahead. Yes po, continuous pa din po yung mga pagulan natin, dalo ng habagat, and dahil nga po tuloy-tuloy itong mga pagulan nito simula ng mga nakaraang araw is pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. Dahil kahit hindi tayo prone dun sa mga flash floods at landslides, pero dahil nga po saturated na yung lupa ng ibang lugar po natin, is pagiging alerto po rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Alright. Okay, Grace. Glenn, may tatanong ka? At ito yung mga susunod na linggo ba ay marami pa rin, kahit nawala ng bagyo, makakaranas pa tayo ng mga panakanakang pag-ulan sa ilang panig ng ating bansa, Grace? Yes po, tama po. Lalo na dito sa most of Luzon, kasama na po dyan yung Metro Manila, and lalo na din yung western section po nito. So, continuous po na prevailing yung habagat natin. Though medyo tone down lang na yung mga pag-ulan po natin sa mga susunod po na araw, most likely Tuesday hanggang Thursday. Pero dahil habagat pa rin po yung umiiral, mostly may mga pag-ulan pa rin po tayo sa hapon or gabi and also sa madaling araw. Pero hindi na po siya tulad nung naranasan natin ang mga pag-ulan po kahapon. So dapat siguro, Grace, mag-monitor yung mga nasa LGU, yung mga mayor, para sa ganun ay maaga pa lang makapag-anunsyo na sila, mag-monitor sila sa mga weather bulletin po ng Pag-asa para updated po sila. Ano ho? Yes po, tama po. And continuously naman din po ang pagbibigay natin ng update. Okay, sige. Grace, thank you. Salamat din po, mag-ingat tayong lahat.